Magandang araw mga kapol. Tanungin muna kita, kung may malaking pera ka ngayon, sigurado ka ba magiging payapa ka o mas lalo kang magkakaproblema? Marami ang naniniwala na kapag ka may pera ka na, magiging okay na ang lahat. Pero habang tumatanda tayo, may mga aral tungkol sa pera na hindi tinuturo sa school, pero ituturo sa iyo ng karanasan mo. Ngayon, ikukwento ko sa iyo 5 money lessons na natutunan ko sa totoong buhay. May mga halimbawa, may mga pagkakamali, at baka makita mo rin ang sarili mo sa mga kwentong ibabahagi ko. Ang lesson 1 natin, unahin mo ang peace of mind kesa sa hype na dulot ng pera. Meron akong kaibigan dati. May bago siyang trabaho, mataas ang sweldo. Siyempre, meron siyang bagong cellphone, bagong motor, bagong damit. Tapos sa social media, makikita mo na mukhang panalo siya sa buhay. Pero isang gabi nag-message siya sa akin. Sabi niya sobrang stress niya na daw at hindi siya makatulog. So naisip ko kung bakit. Ay nireplyan ko pala siya ng bakit. Tapos yon nalaman ko lahat ng mga binili niya ay hulugan. Tapos yung sweldo niya bago pa daw dumating may nakapila ng mga bayarin. Dito ko natutunan na hindi lahat ng nakikita natin sa social media na mukhang successful ay payapa. Natutunan ko rin na dito na may option ka na bumili ng bagong sasakyan para magmukhang successful. Pero may option ka rin na mag-commute muna at least tahimik pa ang isipin mo gabi-gabi. Lagi natin tatandaan na mas mahalaga ang peace of mind kaysa sa palakpak ng mga tao. Yung lesson 2 natin, responsibilidad mo lagi yung sarili mong pera. Aminin natin na ilang beses mo na nasabi na kasalanan ng gobyerno dahil mahirap ako, kasalanan ng boss ko, kasalanan ng magulang ko. Meron akong makakilala na parang laging galit sa mundo. Laging sinasabi sa akin na mababa raw sweldo nila, pero tuwing sweldo naman, unang gastos nila lagi ay inom, online shopping, tapos luho. Pagkatapos nun, kinabukasan magrereklamo ulit. Meron namang mga tao na nakikilala ko na parehas sila ng sinusweldo. Pero yung isa may ipon, tapos yung isa wala. So, matutunghayan natin na hindi naman talaga tungkol ito sa sweldo mo, kundi tungkol sa paano mo gagamitin yung sweldo mo o yung pera na kinikita mo. Dapat tanggapin natin na tayo, siyempre pera natin yun, responsibilidad dapat natin yung paghawak ng pera natin. Kasi pag tinanggap natin yun, doon tayo magsisimulang makaisip ng mga bagay na magpapaangat sa atin. Halimbawa, kapagka natututo tayong mag-ipon, so may huhugutin tayo para sa kinabukasan kung sakaling merong mga emergency o mga hindi inaasahang gastusin. Hindi dapat natin 'to laging iaasa sa kung sino man, kundi sa sarili ka dapat mag-umpisa. Siya nga pala, kung di ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-hit mo ang notification bell para updated ka sa mga ganitong ilalabas nating mga content. At sa mga subscribers natin, mga kapol, maraming salamat sa inyong pantangkilik sa ating mga YouTube videos. Yung lesson number 3 natin, hindi pera ang solusyon sa lahat, pero karamihan ng mga problema kayang solusyonan ng pera. Hindi kayang bilihin ng pera ang tunay na pagmamahal. Hindi rin kaya syempre bilihin ng pera ang oras. Tapos syempre, ang kalusugan kapag huli na, hinding-hindi yan kayang bilihin ng pera. Pero maging totoo tayo, kapag may ipon ka o marami kang pera, unang-una, hindi ka magpapanik sa mga hospital bill. Tapos pangalawa, may option kang umalis sa toxic mong trabaho. Tapos pangatlo, may kakayahan kang tumulong sa iyong pamilya o sa kung sino mang kaibigan o kakilala na gusto mong tulungan. Sample, stress ka sa trabaho, hindi dahil ayaw mo ng trabaho, kundi dahil wala kang choice, kailangan mo magtrabaho. Ang pera, hindi yan sagot sa lahat, pero nagbibigay ito ng kalayaan na pumili ka. At ang kalayaan, sobrang halaga niyan. Ang lesson number 4, ina-amplify ng pera ang natural na ugali ng tao. Hindi binabago ng pera ang tao. Ipinapakita lang nito kung sino ka talaga pag meron ka ng maraming pera. Kung kuripot ka dati, mas magiging kuripot ka kapag yumaman ka. Kung galante ka, syempre mas magiging galante ka. Kung mayabang ka, mas lalabas yung yabang mo pag mas marami kang pera. May mga kakilala ako na mayabang na sila nung wala pa silang pera. Tapos nung nagkapera sila, siyempre mas yumabang pa. Meron din naman ako mga kaibigan na mga kakilala na humble na sila dati, tapos matulungin. Tapos lalo na nung nagkapera sila, mas matulungin sila at mas naging mapagkumbaba. Kaya ikaw, bago kang mangarap yumaman, tanungin mo muna yung sarili mo kung ano bang klaseng tao ka kapag ka may pera ka na. At syempre, yung pinakahuli natin, ang panlima,
Yung mga worst money mistakes mo, ayun talaga yung pinakamagaling na teacher or yun talaga yung pinakamaganda na magtuturo sa'yo kung paano mo i-handle yung finances mo. Aminado ako, dati nakakagawa rin ako ng mga maling desisyon sa pera. May mga binibili ako dati na hindi ko naman kailangan. Tapos may mga pinagkatiwalaan din akong maling tao. Tapos siyempre, may pera akong mga nauubos dahil pinapagana ko lang yung emosyon at hindi ako sumusunod sa mga naging plano. Siyempre masakit, nakakahiya, tsaka nakaka-down. Pero siyempre dun naman tayo o dun naman ako natututo. Halimbawa, mas maaalala natin yung mga panahon na nagkaroon tayo ng pagkakamali tapos nabaon tayo sa utang, kaysa yung mga payo ng mga kaibigan natin na hindi naman dumanas ng mga pagkalugi ta's pinapahayuhan tayo. Siyempre mas maaalala natin mismo yung sarili nating experience kaysa yung mga pinapayo lang ng iba na hindi naman talaga nila naranasan yun. Ang pagkakamali sa pera, tingin ko parang tuition fee yan. Masakit sa umpisa, pero habang buhay mong dala yung mga aral. Kung meron akong isang gustong ipaalala sa'yo sa video na ito yon. Hindi mo kailangan maging perpekto sa pera. Kailangan mo lang talagang maging aware, tapos huwag mo paganahin yung emosyon mo at maging kang responsable. Lagi mong unahin yung kapayapaan, tapos akuin mo yung responsibilidad, gamitin ang pera bilang tool, hindi boss. Ayusin muna ang ugali bago mo pangaraping yumaman at huwag kang matakot na magkamali kasi matututo ka diyan. Kung naka-relate ka sa video na ito, i-like at i-share mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. At kung meron mang lessons nito na tumatak sa iyo at siguro na experience mo, pwede mo yan i-comment sa baba. Hanggang sa susunod mga kapol, ito ang kwento ng pera para sa totoong buhay.